you, but how can I fight someone who isn't even there? I've got the rest of you, now I want the best of you. I don't care if that's not fair, say, 'cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all? In WhatsApp, mga katanggol na naman. For today video natin, bago naman kita bibidyo ko muna, i-vlog ko ito. Subscribe itong lalabas. Click. Subscribe nyo sa YouTube ko, Tanggol Tampi. Mahal, meron pang isa. Ito, Tanggol Tampi, Facebook, follow. And isa pa, PC Tampi, TikTok, follow. Ayan, lumabas na sila mga katanggol. Ayan, may sabihin ako sa inyo. Paano di kumakain ng mga Muslim sa mga baboy? Ganito. Sabihin ko sa inyo, paano di kumain ng mga baboy yung mga Muslim? Bago ko sabi sa inyo, yung paano di kumain ng baboy yung mga Muslim, bawas sa kanila. Ito pa, habang nagsasalita ko, may video. Habang nagsasalita ko, ito, video niya. Tapos, ipapronounce ko, production. Production salita ko. Ayan, makita niyo mga katanggol. Yan, magsalita na ako. At saka may video pa. Ito na mga katanggol. Mga kaalam, bakit nga ba hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim? Yan ang ating talakayin. Ngunit ba kanila, bukod sa hindi ito maganda sa katawan, hindi rin ito maganda sa kaluluwa. At sa tuwing pumupunta ito sa restaurant, o di kaya sa mga kainan, madalas marinig natin tinatanong nila, kung ang mantika ba na gamit nila ay hindi galing sa bacon. Kaya minsan madalas sila nagpapaluto ulit ng panibagong prito na pagkain o kaya pritong itlog, para makasigurado na hindi gamit sa bacon ang mantika. Gagawin nila ang lahat mga kaalam, para maiwasan nila ang pagkain sa kahit anong party ng baboy, at dahil sa pagsunod nito mas naalagaan nila ang kanilang spiritual, pati na rin ang kanilang kalusugan. Talagang pihikan sila sa kanilang kinakain, pag sinabing bawal ay bawal talaga. Napakasimple lang sa mga Muslim kung bakit ayaw nila kumain ng baboy. Siguro naman mga kaalam, narinig nyo na ang katagang, you are what you eat. Napakasimple lang mga kaalam, ang pagkain natin ng malinis ang siyang ikagaganda ng ating kalusugan, dahil sa pagkain natin ng mga bawal na hindi angkop sa ating kalusugan, balang araw mararamdaman din natin ang hindi magandang epekto nito. Mga kaalam, may halos 2 milyon na mga Muslim sa buong mundo, pero ang pagbawal ng pagkain ng baboy sa kanila ay hindi nila pinili o choice, kundi isa itong utos sa nakakataas, isa itong pagsunod sa utos ng kanilang Panginoon. Saan nga ba nanggagaling ang pagbabawal ng pagkain ng baboy para sa mga Muslim ayon sa kanilang Quran 2:173? He has only forbidden to you dead animals' blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah. He has only prohibited for you carrion, blood, the flesh of swine, and that upon which a name of someone other than Allah has been invoked. Base sa kanilang paniniwala, na nakasulat sa kanilang banal na aklat, ito ay nagsasabing pinuprotektahan sila ng kanilang Panginoon, at nakasaad na huwag kumain ng baboy, dahil ito ay maduming uri ng hayop. Mga kaalam, isa ang baboy na tinatawag nilang scavenger, dahil kinakain nito ang lahat ng bagay na nakikita nila, kahit pati ang kanilang dumi ay kinakain din nila. Ang baboy mga kaalam ay isang omnivores, uri ng hayop na kumakain din ng kapwa hayop o di kaya halaman. Ang mga baboy ay hindi tulad ng kambing o kalabaw, ang baboy ay mas mabilis mag-digest ng kanilang kinakain, at dahil mabilis ang kanilang metabolismo, hindi na ayos ang pag-digest ng lamang loob ang mga lason at parasite galing sa kanilang kinakain. Kaya ang lahat ng dumi na kinakain ng baboy ay nagiging taba, at ang mga bakterya na naiipon sa taba ay mabilis na papasa sa kumakain nito. At mas lalo pang napapatunayan ang nakasulat sa Quran, dahil ayon sa mga eksperto, ang atay ng baboy o pork liver, ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ang mga tao ng hepatitis. At napatunayan na rin mga kaalam, na ang parasite o roundworm na nakikita sa isang baboy, ay pwede makararanas ng pananakit ng tiyan, at pagsusuka,
At isa pa mga kaalam ang roundworm na makain ng isang tao ay pwede mabuhay sa loob ng bituka, o kaya papasok sa daluyan ng dugo, na mas delikado sa kalusugan. Sa kabila ng ganitong pagbabawal na pagkain ng baboy sa mga Muslim, marami naman choices para hindi magiging boring ang kanilang diet, dahil pwede naman sa kanila ang karne ng baka, kambing, manok, prutas at mga gulay, o mga beans. Ang mapapayo ko lang mga kaalam, kahit anuman relihiyon ka pa, ang importante magbigay tayo ng respeto sa isa't isa. Hanggang dito na lang tayo mga kaibigan, and abayan nyo na lang ang aking susunod na mga video. Salamat sa inyong suporta, and God bless. Yun mga katanggol, ang video natin tungkol sa mga Muslim. Hindi ko makain ng mga baboy. Kala mo ha? Ako pa rin, hindi kumain ng baboy. Kasi bawal. Noon lang sabihan ni Allah, kayo kumakain ng baboy. Haram. Yun daw. Di ko alam bakit bawal lang baboy sa mga Muslim. Lahat ng sabi ko dyan ay totoo. Totoo. May kasulatan pa. Sabi nila, sabi utos yun eh. Sabi utos yun ni Allah, bawal kumain. At saka kasi, yun, mga katanggol. Yun mga katanggol na vlog natin ha. So till next time to the vlog. Yun, sabi ko lang sa inyo, paano di kumain ng mga Muslim na mga baboy. Yun, mga katanggol. So next time to the vlog. And I love you. Mua, chup chup, and bye-bye. Follow and subscribe. Follow and subscribe. Like and share the